Ipagdiriwang na ng bansa ang ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Kinaman, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-imbita sa ating mga kababayan na makiisa sa iba't ibang mga aktibidad na handog ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Makiisa sa pagdiriwang ng ika-126 na Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Ito ang paghihikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino kasunod ng Independence Day celebration ngayong June 12. Kaya samahan niyo kami. Dalhin ang inyong pamilya, ang inyong mga kaibigan at higit sa lahat, ang inyong pagka-Pilipino. At makilahok sa selebrasyon ng ating ika-126 na Araw ng Kalayaan. Simula sa June 10, ilang programa ang inihanda ng gobyerno ang dapat asahan sa Quirino Grandstand at Burnham Green, gaya ng cooking competition, obstacle course race, libreng concert sa gabi at ang Tiangge, tampok ang mga produktong lokal. Mayroon tayong mga libreng concert gabi-gabi. May Tiangge ng local products, mayroon ding Labuyo Eating Contest o Chili Festival, may free movies tungkol sa ating mga bayani. Hindi rin mawawala ang mga serbisyong bayan na one-stop shop caravan na ginagawa natin sa bagong Pilipinas. At siyempre, sa 12 ng Hunyo, magkakaroon tayo ng Parada ng Kalayaan kung saan 22 na float na gawang Pinoy ang paparada. Makikilahok ang iba't ibang probinsya. Magkakaroon din ng free concert ng P-pop girl group na Bini sa mismong June 12 sa Kalayaan Parade. Isang taunan at makasaysayang event sa bansa ang June 12 o Araw ng Kalayaan. Sa nakaraang 126 na taon, hanggang ngayon, patuloy nating ipinaglalaban ang ating kalayaan. Kalayaan sa iba't ibang aspeto ng ating pagka-Pilipino. Higit dito, kalayaan sa ating teritoryo, soberanya. Kaya't walang pagod ang ating pagbabantay. Sabi ni Pangulong Marcos, patuloy rin ang pakikipagpulong ng gobyerno sa iba't ibang bansa upang matulungan ng Pilipinas sa pagsusulong ng kapakanan at karapatan nito. Patuloy din ang mga proyektong pangkultura para lalong mapatatag ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Hinikayat din ni Pangulong Marcos ang mga Pilipino na paigtingin ang importansya ng Araw ng Kasarinlan. Kasabay nito, ang pagwagayway ng watawat at pakikiisa sa national causes o hakbang ng pamahalaan. Unang-una ay dapat ipakita natin at iwagayway natin ang ating watawat para maalala din natin at lahat na makakita ang buhay ng Pilipino. At nang tanungin ng Pangulo kung paano niya ipinagdiriwang ang Independence Day noong siya ay bata pa, sabi niya, Nung bata kami, yung celebration talaga, siyempre kasama namin ang ating ama sa formal celebration. Pero yung naalala ko talaga, yung mga ginagawa namin sa eskwela. At siyempre, nag-aaral kami tungkol sa Independence Day, tungkol sa Araw ng Kalayaan. At gumagawa kami ng mga programa, nagtutula kami para maipaalala sa amin at matutunan namin kung ano ba talaga ang naging kasaysayan ng Pilipinas. Alan Francisco, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Unang Republika ng Pilipinas. Tara't balikan natin ang nakaraan upang malaman ang mga sumunod na pangyayari. Nagtagumpay man si General Gregorio del Pilar sa pasong tirad na bigyan ng sapat na oras sila Pangulong Emilio Aguinaldo na makatakas at makalayo, siya naman ay nasawi sa labanang ito sa edad na 24. Labis itong kinalungkot ni Pangulong Aguinaldo. Samantala, patuloy ang pagtugis ng mga sundalong Amerikano kay Pangulong Aguinaldo. Nakarating sa Palanan Isabela ang tropa ng mga Amerikano at noong Marso 23, 1901 ay nahuli nila ang Pangulo ng Pilipinas. Walang nagawa ang mga sundalong Pilipino maging si Pangulong Aguinaldo, kundi ang sumuko. Sa pagkakahuli sa kanya, naging hudyat na rin ito ng pagtatapos ng Unang Republika ng Pilipinas.
Kung ikaw si Pangulong Emilio Aguinaldo, ano kaya ang mararamdaman mo nang tuluyan ng mapasakamay ng mga Amerikano ang pinakaiingatan at pinangangalagaang kalayaan? Marahil may ilan sa inyo na ang sasabihin ay ipagpatuloy ang laban. Ngunit alalahanin natin na ang mga sundalong Pilipino na nahuli ay may mga pamilyang naghihintay. Ito ang nagbigay ng hating desisyon para sa kanila, na naig ang pagmamahal sa pamilya o ang pagpapatuloy sa nasimulang laban. Ang hirap ng desisyong yun, di ba? Tara't bumalik tayo sa nakaraan. Noong 19 ng Abril 1901 ay tuluyan ng bumaliktad si Pangulong Aguinaldo at nangako ng katapatan sa watawat ng Estados Unidos. Matapos nito ay namuhay siya bilang isang ordinaryong mamamayan ng bansa. Sumuko man ang Pangulo ng Pilipinas sa bagong mananakop nito, ay hindi pa rin tumigil ang nagaganap na labanan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Marami ang namundok at pinagpatuloy ang nasimulang adhikain na palayain ng bansa laban sa mga mananakop. Ngunit dahil sa pagdami ng mga Amerikano sa Pilipinas, hindi maiwasan na unti-unting napalitan ang mentalidad ng mga mamamayan, lalo na ang pagtingin sa pakikipaglaban. Tinawag nilang bandido ang mga namundok at kumakalaban sa mga Amerikano. Nakakaawa naman pala ang nangyari sa mga Pilipinong nagpatuloy sa pakikipaglaban. Ang hangarin nila ay mabuti para sa bayan, ngunit dahil sa edukasyong itinuro ng mga Amerikano sa mga Pilipino noon, nakita nila bilang bandido at hindi bilang mga bayani ang mga nag-aaklas na Pilipino. Gaya nga ng binanggit ko sa inyo noon, tuso ang bagong mananakop. Utak ang labanan sa isang digmaan, ang malalamangan at mahina ang siyang talo. Pero alam ba ninyong may isang bayan sa Samar na nakipaglaban sa mga Amerikano at tinalo nila ang isa sa sinasabing napakahusay na hukbo nito? Tara't alamin natin sa aking kwento. Isa sa mga pinunong sundalo ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang nagtago sa Samar. Siya si Vicente Lucban. Siya ay nagrebelde at ipinagpatuloy ang laban sa mga Amerikano. Napag-alaman ng mga Amerikano na marami itong kasamahan na nagtatago. Agad na ipinag-utos ni Brigadier General Robert P. Hughes ang patakarang paghihigpit gaya ng paninira ng pananim at sakahan upang hindi mabigyan ng tulong pinansyal ang mga rebelde. Bilang karagdagan, ang mga sundalong Amerikano ay nagpakita ng paglapastangan sa mga kababaihan at pagpapakulong sa mga kalalakihan. Labis itong ikinagalit ng mga mamamayan ng Balangiga. Kaya naman, gumawa ng isang kakaibang taktika ang mga taga-Balangiga at ang utak nito ay si Valeriano Abanador. Gabi noong ika-27 ng Setyembre 1901 ay nagkaroon ng isang prosesyon papuntang simbahan kung saan nasa taul ang mga batang namatay sa sakit na kolera. Ang mga ito ay dinaluhan ng maraming kababaihan. Ngunit sa loob ng mga taul ay nakatago sa ilalim nito ang mga patalim, gulok at sandata. Ang mga nakabihis babae ay mga lalaki pala. Handang-handa na silang ipaglaban ang kanilang mga karapatan at kalayaan. Naalala ba ninyo si General Gregorio del Pilar? Siya yung batang general na ating tinalakay noon. Hindi ba't isa sa kanyang naging taktika ay ang pagsusuot ng damit pambabae para malinlang ang mga kalaban? Alam kong nasasabik na kayo sa susunod na bahagi ng aking kwento. Tara't balikan natin ang huling bahagi nito. Noong umaga ng ika-28 ng Setyembre 1901, habang umiinom ng kape ang mga sundalong Amerikano at nagbabasa ng liham na padala sa kanila ng kanilang pamilya, ay biglang inagaw ni Valeriano Abanador ang rifle ng sundalong Amerikano ni si Private Adolph Gamlin. Pinukpok ito sa ulo sa kapinaputok ang rifle. Hawak ni Valeriano Abanador ang kanyang baston at isinigaw ang "Atake, mga balagigangon!" Noong 6:20 ng umaga, tumunog ang kampana ng simbahan at naglabasan dito ang mga nagdamit babaeng kalalakihan at nilusob nila ang mga sundalong Amerikano ng Company C ng 9th Infantry Regiment. Napatay ng mga taga-Balangiga ang maraming sundalong Amerikano. Dahil sa pagkakaisa, tinawag ito sa kasaysayan bilang The Balangiga Conflict.
Nang nalaman ni General Jacob Smith ang nangyari sa kanilang tropa sa Samar, ay agad niyang inutusan si Major Littleton Waller at sinabing, "I want no prisoners. I wish you to kill and burn. The more you kill and burn, the better it will please me. The interior of Samar must be made a howling wilderness." Ipinag-utos na barilin ang mga taga-Balangiga na 10 taong gulang pataas. Lahat ng may kakayahang humawak ng armas, kahit na bata, ay kailangang patayin. Kinuha ng mga sundalong Amerikano ang 3 kampana na naging hudyat ng pag-aalsa ng taong bayan bilang gantimpala sa kanilang ginawang pagpapahirap, pagsunog at pagpatay sa mga taga-Balangiga. Ito ang tinawag na Balangiga Massacre. Nakakalungkot, di ba? Pinakamasakit sa dibdib ang malamang pati ang mga bata ay nadadamay sa isang digmaan. Ngunit sa pangyayaring ito sa Balangiga, ipinakita ng mga Pilipino na kayang manalo sa isang mahirap na labanan kung may pagkakaisa. Walang panama ang makabagong kagamitan o armas sa nagkakaisang bayan na ang layunin ay mapalaya ang mga sarili laban sa mga mananakop. Mabuhay ang lahing Kayumanggi!